Isang buong pamilya ang inireport na missing sa isang maliit na village ng Pingche sa Hong Kong noong July 2009. May nakapagsabi na sila lamang ay nasa bakasyon, ngunit ayon sa mga kakilala, kung sila nga ay on vacation, malabo na iyon ay kanilang gagawin ng walang paramdam o paalaman lang. Sa ilang araw nilang pagkawala, ang kanilang bahay ay pinuntahan kung saan mayroong natagpuan ng mga kahina-hinala na mas lalo pang nagpatibay ng suspisyon sa kanilang pagkawala, hanggang sa may isang tao ang umamin at itinuro kung saan naroon ang pamilya, na eventually ay naroon lamang pala, na sama-sama at patong-patong na nakabaon sa lupa. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Tan Cheng-Yi. Ang Takulin ay isang rural area na matatagpuan sa hilagang silangan na bahagi ng Hong Kong at malapit sa hangganan ng mainland China. Kilala ito sa natural nitong kagandahan na may lush greenery, hiking trail at stunning landscapes. Ang lugar na ito ay malapit sa mataong lungsod ng Hong Kong. Gayunpaman, ito ay nanatiling isang mapayapa at tahimik na lugar. At sa isang village dito na tinatawag na Pingche, isang krimen ang gumawa ng ingay at nagbigay ng takot sa mga mamamayan sa tahimik na lugar ng Takulin. Si Tan Cheng-Yi ay isang 43 years old na faculty member sa Finance Department ng Chinese University. Siya ay nakatira kasama ng kanyang pamilya sa maliit na village ng Pingche kasama ng kanyang asawa na si Tang En-Yi na noon ay 33 years old. Ang mag-asawa ay parehong galing ng Guangdong, China at 11 taon lang nagsasama. Sila ay nakatira sa tahanan na ito kasama ng kanilang dalawang mga anak, ang 10 taong gulang na si Xiao Wen at ang 7 taong gulang na si Xiao Ying. July 4, 2009, ang mga faculty members ng Finance Department na pinagtatrabahuhan ni Cheng-Yi ay nagtipon-tipon para sa isang overtime work. Sa OT na ito ay hindi nakapasok si Cheng-Yi, kaya ang kanyang katrabaho na kilala sa tawag na Mr. Ma ay tinawagan ng kanyang mobile phone bandang alas 11 ng umaga, ngunit walang sumagot. Wala namang gaanong inisip na kakaiba si Mr. Ma sa tawag na iyon at inisip na dinala lamang ni Cheng-Yi ang kanyang aso sa isang vet clinic dahil nasabi nito sa kanya noon na ang alagang aso nito ay may skin disease. Bukod doon, kailangan niyang tapusin ang patong-patong na trabaho na inata sa kanya, kaya sa hindi pagsagot ni Cheng-Yi sa tawag niya ay hindi naman siya nag-alala. Nang sumunod na araw, July 5, ang Finance Department ay nagpatawag naman ng work meeting. Ngunit si Cheng-Yi sa pagkakataon na ito ay absent pa din. Si Mr. Ma ay sinubukan muli na tawagan ang kanyang mobile phone, ngunit wala pa din sumagot sa kabilang linya. Unfortunately, hindi alam ni Mr. Ma ang landline phone number ni Cheng-Yi, kaya hindi siya makatawag doon. Kinabukasan, July 6, si Cheng-Yi ay hindi pa din nagpakita sa kanyang trabaho, kaya ang kanyang pag-absent ay inireport na sa kanilang superiors na sa pagkakataong ito ay alam ang landline phone ni Cheng-Yi na kanila namang tinawagan, ngunit wala pa ding sumagot. Sinubukan naman nila na tawagan ang library kung saan nagtatrabaho ang asawa ni Cheng-Yi na si En-Yi, at ayon sa library staff, si En-Yi ay ilang araw na din na absent sa trabaho nang walang paalam. Ang kanyang mga katrabaho ay ilang beses na paulit-ulit na tinawagan ang mobile at landline phone ni Cheng-Yi sa pag-asa na mayroon ng sumagot sa kabilang linya. Fortunately, matapos ng ilang beses na pagtawag pa, mayroon na ding sumagot sa kabilang linya. Ang boses na sumagot ay galing sa isang middle-aged man na nagpakilala na pinsan ni Cheng-Yi na si Xu Shengqi. Ayon kay Xu, ang pamilya ay umalis para sa isang bakasyon sa Dongguan, Guangdong, China para sa isang summer vacation.
Ang phone ni Cheng Hee ay iniwan sa kanya at hindi niya alam kung kailan babalik ang buong pamilya. Matapos sagutin ang ilang mga katanungan, si Shu ay ibinabana ang tawag at pinatay ang telepono. Sa nangyaring pagsagot ng pinsan ni Cheng Hee na si Shu, mas lalong nag-alangan ang kanyang mga katrabaho sa tunay na rason ng kanyang pagkawala. Pagdating kasi sa kanyang trabaho, si Cheng Hee ay talagang masipag at hindi basta-basta lumiliban sa trabaho. Kung siya ay magbabakasyon kasama ng kanyang pamilya, aayusin muna niya ang mga bagay-bagay sa pinagtatrabahuhan at magpapaalam. Ang pamilya ay mayroon ding siyam na mga alagang aso, kaya ang isa pang question, sino ang maiiwan para mag-alaga sa mga ito? Si Cheng Hee noon ay naninirahan kasama ng kanyang mga magulang, ngunit ang kanyang ama ay bigla na lamang nawala at hindi na nakita pa. Ang kanyang ina naman sa pagkawala na ito ay nagkaroon ng karamdaman kung saan ito ay ipinasok sa isang nursing home. Medyo out of character na iwanan ni Cheng Hee ang kanyang ina para sa isang bakasyon na wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan matatapos. Sa tulong ng mga katrabaho, ang mga otoridad ay pumunta sa bahay ni Cheng Hee. Ang pamilya Tan ay nakatira sa isang abandonadong recycling station sa Pingche Village. Ang lugar ay nasa 450 square meters, kung saan 90 square meters dito ay isang working area at ang natitirang nasa 350 square meters ay pulos kalupaan na. Ang recycling site na ito ay illegal pa. Ang dating owner ay nagtayo ng ilang tin houses bilang waste recycling site at sa kabilang parte naman ng lote ay mayroong bahay na bato na ginamit bilang babuyan o pig farm. Walang masyadong nakatira sa lugar na ito at ang tangi at nag-iisang kapitbahay na maaari nilang pagtanungan ay isang elderly woman na nagngangalang Wang na nakatira sa katapat na daan lamang. Ayon sa kapitbahay na si Miss Wang, hindi niya alam ang schedule ng pamilya. Madalas niya lamang na nakikita ang mga iyon na nasa kanilang garden tuwing hapon. Ayon pa sa matanda, dahil sa remote location, walang gaanong pamilya o kamag-anak ang pumupunta para bumisita. At ang tanging kanyang kilala sa mga ito ay ang pinsan ni Cheng Hee na nagngangalang Shu. Minsan ay narinig ni Miss Wang si Enyi na sinabi na si Cheng Hee ay mayroong kamag-anak na nakatira sa isang bahay na bato na malapit lamang. Ngunit nang tanungin kung ano ang address nito, sinabi ni Miss Wang na iyon ay hindi niya alam. Ayon pa kay Miss Wang, siya ay nakarinig ng ilang mga boses na humihingi ng tulong sa bahay na yon noong July 5, kaya ang mga otoridad ay agad na umaksyon para hanapin ang sinasabing kamag-anak na si Shu. Sa kaparehong araw din na yon, ang mga otoridad ay nagawa na matagpuan ang hinahanap na kamag-anak ni Cheng Hee, ang 42 years old na si Shu Shengqi. Ayon kay Shu, siya nga ang pinsan ni Cheng Hee at ang pamilya ay madalas niyang bisitahin para sa ilang mga gawain sa bahay at garden ng mga ito. Nang tanungin hinggil sa nangyaring phone call, sinabi niya na ang pamilya nga ay nagbakasyon sa China. Ayon pa kay Shu, noong July 5, si Cheng Hee ay bumisita sa kanyang ina sa nursing home at matapos na nakabalik sa bahay ay sinabihan siya nito ng planong bakasyon. Ang roaming fee sa pagdadala ng mobile phone ay medyo may kamahalan, kaya nakiusap ito sa kanya na siya na muna ang humawak ng mobile phone nito hanggang sa makabalik ang mga ito sa Hong Kong. Siya din ang inatasan ng mga ito na mag-alaga ng mga aso habang ang pamilya ay nasa bakasyon. Sa ginawang interview kay Shu, ang mga otoridad ay inobserbahan ang kanyang body language at hindi naman nila ito nakitaan ng kakaiba at wala din silang nakita na inconsistency sa ibinigay nitong istorya. Ang bahay ng mga Tan ay hindi pa din napapasok ng mga otoridad at nang tanungin nila si Shu kung mayroon itong susi sa bahay, sinabi nito na wala. Ang mga otoridad ay nagtanong-tanong din sa ilang mga villager tungkol sa pamilya at base sa kanilang nakuha na impormasyon, nagkaroon ng espekulasyon na ang pamilya ay baon sa utang, kaya sila ay umalis para takasan ang utang na yon.
Nagtanong din sila ng impormasyon tungkol kay Shu at dito nalaman ng mga otoridad na si Shu ay nagsisinungaling hinggil sa pagkakaroon ng susi ng bahay ng pamilya ni Shenghi. Ayon sa kanilang nakausap, si Shu nga ay madalas na pumunta sa bahay na iyon at kapag nadatna na iyon ay nakalak, ay nagagawa nito na iyon ay buksan. Ang mga otoridad ay bumalik sa bahay ni Shu at muling tinanong kung siya ay mayroon ngang susi ng bahay na itinanggi muli nito. Ngunit nang sinabi ng mga otoridad na ang kanyang bahay ay hahagilapin, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Si Shu ay nagpanik at sinabi na actually meron pala siyang extra key na hindi pa na ibabalik. Ang loob ng bahay ng mga Tan nang buksan iyon ng mga otoridad ay medyo may kaguluhan at obviously ay hinalughog. Sila ay nakakita din ng fresh blood stain sa dingding, isang palatandaan na maaring may pinaslang sa loob ng kabahayan. Sa loob naman ng kusina ay mayroong patong-patong na mga hugasin na kung ang isang tao ay aalis para magbakasyon, sigurado na hinding-hindi iiwan ang mga hugasin na yon. Sa loob naman ng master's bedroom ay natagpuan ang mga ID ng mag-anak at nang kinontak ang immigration office ay nakumpirma na hindi naman sila lumabas ng Hong Kong. Sa patuloy na pag-search sa bahay, sila ay nakakita ng bloodstained shirt at isang bloodstained plastic water pipe. Ang mga otoridad ay gumamit din ng sniffer dogs at sa ginawang paghahanap ay may naamoy sa isang bagong bungkal na lupa na 9 meters away ang layo sa bahay. Obviously, ang pamilya ay napaslang sa kanilang tahanan, kaya ang mga otoridad ay agad na nagsagawa ng investigasyon at si Shu ang kanilang main suspect. Si Shu ay kanilang isinailalim sa isang house arrest kung saan siya ay agad na nag-confess. Ayon kay Shu, siya ay galing ng Wangpu, Guangdong at nakatira doon kasama ng kanyang kapatid, asawa at ilang kapamilya. Ang kanyang pangunahing pinagkakakitaan doon ay ang kitaan sa motorsiklo. Pero noong 2006, ang Guangdong ay nagkaroon ng ban sa motorcycles. Kaya obviously, si Shu ay nawala ng pagkakakitaan. Dahil dito, siya ay humingi ng tulong kay Chenghi na nasa Hong Kong at nakiusap dito na baka maipasok siya nito sa anumang trabaho. Si Chenghi naman ay nagawa siyang ipasok sa isang construction job na mayroong daily salary na 500 Hong Kong dollars. Ngunit matapos ng kalahating buwan na pagtatrabaho, siya ay medyo nakulangan sa kanyang sweldo. Dahil sa company deductions, ang natitira na lamang sa kanyang sweldo ay 220 Hong Kong dollars. Siya ay nag-quit sa trabaho nang walang paalam at bumalik ng China. Taong 2007, siya ay muling bumalik ng Hong Kong dahil ang kanilang bahay sa Guangdong ay nasira dahil sa isang typhoon at dala ng mahigpit na pangangailangan, higit lalo para sa pagpapagawa ng nasirang bahay, ay muling nagpatulong sa pinsan na si Shenghi na hanapan siya ng trabaho. Si Shenghi naman ay hindi nakakita ng kanyang mapapasukan at para makatulong sa pinsan ay nag-offer na bayaran si Shu galing sa kanyang sariling pera at hinire ito bilang helper sa kanilang bahay, kung saan pumayag naman si Shu. Sa trabaho na ito, si Shu ay bumabiyahe ng Hong Kong buwan-buwan para sa trabaho na inialok ni Shenghi, na kadalasan ay ang pag-repair sa bahay ng mga Tan o di kaya ay ang pag-aayos ng bakuran. Ayos naman ang lahat, ngunit iyon ay nagbago nang si Shu at ang asawa ni Shenghi na si Enyi ay nagkaroon ng relasyon. Base sa salaysay ni Shu, silang dalawa ni Enyi ay nagkaroon ng affair na eventually ay nadiskubre ni Shenghi. July 5, si Shenghi ay dumalaw sa kanyang ina sa nursing home at iyon ang kanilang naging pagkakataon ni Enyi para mapag-isa sa bahay. Unexpectedly, si Shenghi ay maagang umuwi at nadiskubre ang kanilang affair. Ayon kay Shu, si Shenghi ay sumugod sa kanya na mayroong murderous intent sa mga mata at sa kanyang desperasyon
Siya ay kumuha ng patalim na ilang beses na isinaksak sa katawan ni Shenghi hanggang sa ito ay bumagsak sa sahig na wala ng buhay. Sa nasaksihan, si Enyi naman ay natakot at nagsabi na magsusumbong sa mga otoridad. Dahil sa hindi din naman niya kaya na pigilan si Enyi, ay minabuti niya na lamang na paslangin din ito. Siya ay nakakita ng wires at itinali ang mga kamay nito sa likod. Saka kumuha ng mga tape na itinakip sa bibig at ilong nito at kumuha din ng plastic bag na itinakip naman sa ulo nito. Sa bahay ay naroon din ang mga anak ng pamilya na sina Xiaowen at Xiaoying. Ang mga ito ay nanonood ng TV at nang narinig na sumigaw ang ina ay tumungo sa mga ito kung saan nila nakita ang nakahandusay ng katawan na ng ama at ang ina na nakatali na at mayroong plastik sa ulo. Sa kanilang takot, sila ay tumakbo sa kanilang kwarto at inilak ang pintuan. Ngunit sila ay agad na sinundan ni Shu. Gamit ang pliers ay sapilitan itong binuksan ang pintuan ng kwarto at ginawa sa mga bata ang ginawa sa ina na si Enyi. Gamit ang wire ay itinali din niya ang mga kamay ng mga bata, itinape ang ilong at mga bibig nito at tinakpan din ng plastik ang ulo ng mga ito. Matapos nito ay binalikan niya si Enyi para makita na ito ay namatay na accidentally dahil iyon ay naubusan ng hangin. Soon after, ang mga bata ay namatay din accidentally dahil sa pareho ding naubusan ang mga ito ng hangin. Matapos na napaslang ang buong pamilya, si Shu ay at loss sa kung ano ang susunod na gagawin niya. Siya ay bumalik muna sa kanyang bahay para iyon ay pag-isipan. Kung ilalagay niya ang mga katawan sa ditch o kanal, malaki ang posibilidad na iyon ay agad na makikita. Kung dismembering naman ang kanyang gagawin, iyon ay medyo exhausting at time-consuming. Sa huli ay naisip niya na ibaon na lamang ang mga ito sa loob ng property. July 6, siya ay bumalik sa bahay ng mga ito para linisin ang anumang bahid ng dugo na kanyang makikita at gumawa din ng malaking hukay kung saan niya inilagay ang mga bangkay. Ang murder weapon ay kanya ding idinispose doon. July 7, ang mga otoridad ay humingi ng tulong sa fire department para hukayin ang mga labi ng pamilya. Sila ay nagsimulang maghukay at agad na nagkaproblema dahil sa kanilang unang paghuhukay ay semento ang kanilang tinamaan. Hindi binanggit ni Shu na bago niya tabunan ang mga labi ay binuhusan niya muna ng semento ang hukay. Medyo hindi inaaayon ang mga gamit na dala ng mga firefighter para hukayin ang labi sa semento, kaya sila ay humingi naman ng tulong sa isang private engineering company para sa mas mabusisi na paghuhukay. Ang problema naman dito, ang engineering team kumpara sa mga otoridad ay medyo mahina ang sikmura pagdating sa ganitong bagay. Kaya nang nakasilip sila ng buhok ng tao, sila ay tila nawala ng lakas at tumangging maghukay dahil sa ayaw nila na makakita ng bangkay. Umabot pa ng nasa 13 oras para sila ay tuluyang makumbinsi ng mga otoridad na ipagpatuloy ang paghuhukay. Ang hukay na ginawa ni Shu ay tinatayang nasa 2.4 meters ang lapad at 6 feet naman ang lalim. Matapos ng ginawang paghuhukay, ang 4 na labi ng pamilya ay na-recover. Lahat ay walang sapin sa paa at tanging t-shirts at shorts lamang ang suot. Ang kanilang mga kamay ay nakatali sa kanilang mga likuran at pare-pareho ding nakatali ang mga paa gamit ang electrical wires. Sa pinakailalim ng hukay na yon ay naroon ang padre de pamilya na si Shenghi na nakitaan ng ilang mga saksak sa kanyang abdomen, likod at leeg. Ang mag-iina naman na sina Enyi, Xiaowen at Xiaoying ay pare-pareho pang nakasilang ilong at bibig ng yellow transparent tape. Ang pagkakaiba lamang, ang bunso na si Xiaoying ay meron ding nakasil na tape sa kanyang mga mata at ang ina na si Enyi ay meron pang nakapalupot na wire naman sa leeg. Ang mag-iina ay hindi kinakitaan ng obvious sign ng trauma.
dahilan para magsuspetsa ang mga otoridad na sila ay inilibing ng buhay. Si Xu ay tuluyan ng inaresto at muling sumalang sa interogasyon at sa kanyang binigay na confession, inamin niya na sila ni Enyi ay wala talagang relasyon. Ayon sa salaysay ni Xu, sinubukan niya na magkaroon ng relasyon kay Enyi. Ngunit si Enyi naman bilang hindi komportable sa kanyang gustong mangyari ay ipinaalam iyon sa asawa na si Shenghi. At si Shenghi naman, sa galit nito ay pinalayas siya sa bahay ng mga ito at sinabihan na huwag nang bumalik pa. Hindi naman iyon nangyari at si Xu ay bumalik pa din sa bahay ng mag-anak para humingi ng tawad kung saan siya ay pinatawad naman ni Shenghi. July 3, nang siya ay muling nagtrabaho sa pamilya. Pero noong July 4, siya ay muli na namang sinubukan na mapalapit kay Enyi at sa pagkakataon na ito, ang kanyang tangka ay napunta sa pamumuwersa. Si Enyi sa tangka na ito ay nakatakbo at nagkulong sa kwarto at si Xu naman ay agad na tumakbo palabas ng bahay. Kinabukasan, July 5, si Xu ay bumalik na naman sa bahay at ng araw na yon, si Shenghi ay may plano na bumisita sa ina nito sa nursing home at nang ito ay nakaalis na, ay saka muling nagpumilit na pumasok sa bahay ng mag-anak, hindi para mamuwersa kundi para humingi ng tawad. Si Shenghi naman sa pag-aalala ay agad na bumalik sa kanilang bahay kung saan niya naabutan si Xu na nagpupumilit na kausapin si Enyi. Dahil dito, ang magpinsan ay nagkaroon ng argumento at sa silakbo ng kanilang damdamin, si Xu ay kumuha ng patalim at sa kanyang sariling kusa ay isinaksak iyon kay Shenghi. Ang iba pang detalye sa pangalawang confession ay pareho pa din sa una at ang idinagdag na lang ni Xu ay ang pagbubuhos ng semento sa hukay. Pero matapos gawa ng autopsy ang mga bangkay, napag-alaman na si Xu ay meron pa din itinatagong kasinungalingan. Sa parte ng nangyari sa padre de pamilya na si Shenghi, ang kanyang pagkamatay ay mas higit na brutal pa kaysa sa sinabi ni Xu. Sa ginawang autopsy, siya ay nakitaan ng 9 stab wounds sa kanyang ulo at leeg, 10 stab wounds sa kanyang mga paa at kamay, at nasa 80 stab wounds naman sa kanyang katawan. Si Enyi at ang bunso na si Xiaoying ay namatay naman by strangulation. At ang tanging namatay by suffocation, dala ng mga itinakip sa mukha ng biktima ay ang panganay na anak na si Xiaowen. Base naman sa forensic investigation sa bahay, walang nakitang DNA ng pamilya sa mga kasangkapan sa bahay at ang tanging nakitang DNA ay kay Xu, na ang ibig sabihin, si Shenghi ay hindi pinaslang sa kusina. Si Enyi ay walang ideya sa kinahinatnan ng asawa hanggang sa siya na ang sumunod na inatake ni Xu. Ang murder weapon ay hindi din galing sa bahay ng mga biktima, kundi dala mismo ng salari na si Xu, na ang ibig sabihin, ang kanyang ginawa ay premeditated. Nalaman din ng mga otoridad na ang mga bank cards ni Enyi ay ginamit sa ilang mga ATM matapos ng kanilang time of death. Ngunit walang pera na na-withdraw dahil sa ilang failed PIN transactions. Mayroong cash din na nawawala sa bahay, kaya ang konklusyon ng mga otoridad, ang motibo sa ginawang pagpaslang ay pagnanakaw at ang ginawang krimen ay pinagplanuhan. Sa mga bagong ebidensya na nakuha ng mga otoridad, ang salaysay ni Xu sa pagkakataon na ito ay nagbago na naman. Ayon sa kanya, ang kanilang ancestral home sa China ay kailangan ng repairs at kailangan niya ng 100,000 Hong Kong dollars para dito. Medyo mahirap para sa kanya na mangutang sa kanilang lugar at ang pera naman na kinikita niya sa Hong Kong ay hindi din sapat. Kaya siya ay humingi ng tulong kay Shenghi. Sa paningin ni Xu, ang pinsan na si Shenghi ay isang miser o isang tao na medyo may kakuriputan. Sa kanyang paningin, si Shenghi ay mas madaming pera kaysa sa kanyang nakikita o pagkakaalam at ang dahilan kung bakit maliit lamang ang binibigay nitong sweldo sa kanya ay dahil sa sinasamantala lamang siya nito para sa cheap labor.
July 3, si Shu ay bumalik sa Hong Kong nang hindi nagsasabi sa sinuman at naghintay hanggang July 5 kung saan ang mag-asawa ay walang mga pasok sa trabaho. Dala ang kanyang sariling patalim. Siya ay kumatok sa pintuan ng mga ito habang si Shenghi ay nasa nursing home at kinausap si Enyi. Nang dumating si Shenghi sa bahay at tinabutan doon si Shu, sinabihan nito ang asawa na magluto ng pagkain para sa kanila. Ang magpinsan ay naiwan para mag-usap kung saan si Shu ay agad na nagsabi na kailangan niya na manghiram ng 100,000. Si Shenghi naman ay tinanggihan ang kanyang request. Bagamat ito ay mayroon naman talagang ganoong halaga, iyon ay nakalaan na sa pagpagamot sa ina nito at sa pag-aaral ng mga anak nito. Pero iyon ay hindi naintindihan ni Shu. Inakusahan niya si Shenghi na ginagamit lamang siya for cheap labor. Si Shenghi ay nagalit sa akusasyon na ito at sa kanyang patuloy na pamimilit ay sinabihan siya nito na umalis na lamang. Matapos nito, oras na tumalikod si Shenghi, si Shu ay agad na sinugod at tinakpan ang bibig nito bago ilang beses na pinagsasaksak. Matapos nito ay itinali niya ang takot na mag-iina at tinakpan ang ilong, bibig at ulo ng mga ito bago hinalughog ang bahay para sa cash at bank cards at pinilit si Enyi na sabihin sa kanya ang password. Si Enyi ay sinabi naman sa kanya ang maling password at sa paniniwala na iyon ay ang tunay na password, ay pumunta sa pinakamalapit na ATM machine at sinubukan na mag-withdraw pero hindi siya nagtagumpay dahil sa mali nga ang password na binigay ni Enyi. Siya ay muling bumalik sa bahay at nalaman na ang mag-iina na kanyang iniwan ay namatay accidentally dahil ang mga ito ay naubusan ng hangin. Sa confession na ito, si Shu ay mariin na itinanggi na sinakal niya si Enyi at Xiaoying at pinanindigan na namatay ang mga ito by suffocation. Matapos paslangin ang mag-anak, ay napansin ni Shu ang pagkain na inihanda ni Eyin, kaya iyon ay kanyang kinain at pinag-isipan kung paano ididispatsa ang mga bangkay at naisipan na ibaon na lamang ang mga iyon sa loob ng property. Matapos na makakuha ng 6,000 Hong Kong dollars, siya ay gumawa ng hukay para doon ilagay ang mga bangkay. Kinabukasan, naisip niya na maaaring madiskubri ang mga bangkay dahil sa amoy na maaaring umalingasaw doon, kaya siya ay bumili ng semento at muling hinukay iyon, saka ibinuhos doon ang semento bago iyon ay muling takpan. Siya ay nanatili muna sa bahay na iyon para sagutin ang anuman tawag sa landline o mobile phone ni Shenghi para sabihin ang kanyang istorya na ang pamilya ay umalis para magbakasyon at siya ang naatasa na magbantay ng bahay at gawin ang mga gawaing bahay na naiwan doon. Sinabi din ni Shu na hindi niya inasahan na ang kanyang krimen ay agad na mabubunyag. Siya ay todo tanggi pa din sa ilang mga detalye tulad ng tunay na ikinamatay ng mag-inang Enyi at Xiaoying pero hindi na masyado iyon binigyan ng atensyon ng mga otoridad dahil sa ang mga ebidensya laban sa kanya ay patong-patong na at sapat na para siya ay mabigyan ng karampatang conviction. Sa kanyang trial na ginanap noong October 28, 2010, si Shu ay nag-plead ng not guilty at pinanindigan ang kanyang unang istorya na sila ay mayroong relasyon ni Enyi at napaslang niya si Shenghi bilang self-defense at ang mag-iina naman ay napaslang niya accidentally. Ayon pa kay Shu, siya ay napilitan lamang na baguhin ang kanyang confession dala ng ang mga otoridad ay pinilit siya sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya. Ayon pa sa kanya, siya ay binugbog at tinorture. Kasama na dito ang pag-strangle at pag-suffocate sa kanya gamit ang plastic bags hanggang sa siya ay umamin sa gusto nilang confession. Ang pamilya naman ni Shu ay nakipaglaban para sa kanyang depensa at sinabi na si Shenghi ang totoong masama na nagpahirap at nagbulsa ng sweldo ni Shu at nag-take advantage kay Shu para sa cheap labor. Ang mga residente ng Pingche ay talagang nagalit sa mga paratang na ito, kaya ang pamilya ni Shu ay bumalik ng China para maiwasan ang backlash.
November 23, si Xu Shengqi ay found guilty by unanimous decision ng jury para sa kasong murder ni na Sheng He, En Yi at Xiao Ying. Sa kaso naman ni Xiao Wen na namatay by suffocation, siya ay found guilty of manslaughter. Gayunpaman, wala namang gaanong diferensya sa naging hatol na ito dahil sa siya ay guilty na sa 3 counts ng murder kung saan siya ay nasentensyahan ng life sentence. Ang nasabing krimen ay naging isa sa most shocking sa crime history ng Hong Kong. Ang community ay nabigay ng suporta sa pamilya kung saan sila ay bumisita sa village para magbigay ng kanilang pakikiramay. Ang mga netizens naman ay nakalikom ng pera na more than enough para maisagawa ang tamang funeral sa pamilya. August 9, si Xu Shengqi na noon ay 55 years old at nakapiit sa Hong Kong Stanley Prison ay binawian ng buhay dahil sa sakit na liver cancer. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!